Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras natin sa buong kapuluan, alas 5:01 na po ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po si Annie Rantoy. Ngayon po ay araw ng Miyerkules. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ika-11 sa buwan ng Pebrero taong 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo Libertad 1350, ang UNTV Radio. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. I'm very sorry, amigo Sherwin. Magandang umaga sa iyo. Alam mo, right now, sakay po ako ng Radio Mobile Booth na narito ngayon sa MCGI Charity Center na matatagpuan po sa General Luis, Quezon City. Ang eksaktong lokasyon at address, mga kasambahay, ay naririto po sa number 32 Reliance Barangay, Nagkaisang Nayon, Quezon City. Nag-aabang na po yung ating mga kababayan para sa libreng medical mission dito po sa lugar na ito. Amigo Sherwin. Ayun, good morning sa iyo, Annie. Ayan, ang sitwasyon naman natin para dun sa ating mga motorista na bibiyahe papunta dito sa North. At dito sa EDSA, ayan, medyo maluwag naman yung ating naging biyahe ng mga sasakyan. Walang untoward incident na na-encounter natin. At syempre, Ani, makakasama rin natin ngayong umaga ang ating global correspondent na si Marie Peñaranda mula naman sa Temple, Texas, USA para ihatid ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat sa iyo, amigo Sherwin Kulubong. At syempre, magandang umaga kay Marie Peñaranda. At narito po ang malalaki at makabuluhang balita ngayong umaga. Inaprobahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 21 priority bills ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Kabilang sa inaprobahan ng Pangulo ang mga panukalang tanggalin na ang travel tax, pagbuo ng Independent People's Commission at paglaban sa fake news at digital disinformation. Aabot naman sa 1,620 pesos o 2,700 pesos ang binabayarang travel tax, depende kung economy o first class seats ang napili ng mga pasahero ng Pilipinas kapag sila ay lalabas ng bansa. Mula sa kabuang buwis na nakukolekta mula rito, 50% ay mapupunta naman sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o DIEZA. 40% naman sa Commission on Higher Education para sa tourism-related educational programs at 10% naman ay bibigay sa National Commission for Culture and Arts. Nakita po ng Pangulo na mas makakagaan po ito sa ating mga turista at sa ating mga kababayan na nagbabiyahe. Hataw Balita ngayon. Irerekomenda umuno ng Senate Blue Ribbon Committee na isailalim sa preliminary investigation ang 3 senador na idinadawit sa issue ng maanumalyang flood control projects ng pamahalaan. Kabilang dito sina Senators Francis Chis Escudero, Joel Villanueva at Jinggoy Estrada. Sa kabila nito, sinabi ni Senator Panfilo Ping Lacson na walang malaking pagbabago sa isinasapinal na committee report mula sa naunang lumabas na draft report ng Blue Ribbon. Hindi rin anya lumihis ang komite sa orihinal na layunin ng naturang dokumento na magsagawa ng preliminary investigation. Merong direct bribery, merong plunder, merong malversation, merong violation ng anti-graft, may violation ng ethical standards, marami yun. Hataw Balita ngayon. Tuluyan nang ibinasura ng mababang kapulungan ng Kongreso ang mga reklamong impeachment laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos pagtibayin ng dismissal sa plenaryo kahapon. Dahil ito sa kakulangan ng substance o batayan sa aligasyon ng impeachable offense laban kay PBBM. 284 na po ng mga kongresista ang pumabor sa pagbasura nito, 8 ang tutol, 4 na abstentions. Nangangahulugan nito sa loob ng 1 taon, walang impeachment proceeding na maaaring simulan laban sa Pangulo. Iniendorso nina Pusong Pinoy Party List Representative Chet Nisay at makabayan lawmakers na sina ACT Teacher Party List Representative
Antonio Tino, Gabriela Party List Representative Sara Ilago at Kabataan Party List Representative Rene Ho ang impeachment laban kay PBBM. Complaints that are fundamentally insufficient in substance must be dismissed, not indulged for the sake of political theater. In this hall, the interest of the Filipino people must always come first. To do otherwise is to degrade impeachment from a constitutional safeguard into a weapon of harassment. While our rules state that substance is met by a recital of facts and jurisdictional requirements, huwag nating kalimutan, impeachment is a sui generis proceeding. It is a class of its own. Hataw Balita ngayon. Bahagi umano ng mas malawak na plano ng China na pag-away-away ng mga Pilipino ayon sa pananaw ng tagapagsalita ng Philippine Navy sa issue ng West Philippine Sea na si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Habang abala ang publiko sa mga pagtatalo at ang mga lider ng bansa ay nagbabangayan ukol sa hangganan ng teritoryo sa West Philippine Sea, natatabunan umano ang tunay na issue ang iligal na presensya ng China sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, ang pambubuli sa mga barko ng bansa at sa mga mangingisdang Pilipino, gayon din ang pagpapakalat ng maling naratibo. Ayon kay Trinidad, bagamat ang Pag-asa Island ay lampas sa EEZ ng bansa, malinaw sa konstitusyon na ang mga islang ito ay itinuturing na regime of islands. Dagdag pa ng AFP, ang mga islang ito ay may sariling territorial sea at kabilang sa teritoryo ng Republika ng Pilipinas, kaya bahagi ng mandato ng AFP ang pagprotekta sa Kalayaan Island Group at sa anumang bahagi ng bansa. Para makalimutan natin ang totoong issue, pag-away-awayin tayo. It's very important to understand how they think, how they operate, para hindi po tayo maligaw sa totoong hinaharap natin na kalaban sa West Philippine Sea. Hataw Balita ngayon. Hindi makita ng Office of the Ombudsman ang ilang files na kanilang hinahanap sa computer ni dating Department of Public Works and Highways, the DPWH, at the Secretary Catalina Cabral. Ito ang sagot ni Ombudsman Crispin Remulla patungkol sa estado ng tinaguriang Cabral files. Simula nang isuko ito sa kanilang tanggapan. December 23, 2025, nang formal na i-turn over ng DPWH ang computer at files sa opisina ni Yusek Cabral na may mga petsa mula pa noong nakaraang 10 taon. Dahil mayroon silang hindi nahanap o mahanap sa files na ito, tinitrace nila ang mga backup storage nito online. Kasi yung Cabral files, alam niyo, it's in a computer owned by the government. Diba? May tinurn over sa amin na files. Unfortunately, meron kami hindi makita sa mga files. Hataw Balita ngayon. Maaari nang makita ng publiko ang estado ng mga proyekto ng gobyerno. Kahapon, formal na inilunsad sa publiko ang integrity chain na layong magpakita ng transparency and accountability sa mga government project. Ayon kay Donald Lim, presidente ng Management Association of the Philippines at chairman ng Blockchain Council of the Philippines, ang mga may kapasidad lamang sa pagsasagawa ng auditing ng proyekto ang maaaring makapag-register sa integrity chain. Ayon naman kay Public Works and Highways Secretary Beans Dizon, sa ngayon ay mga foreign-funded project pa lang ang makikita sa integrity chain. Gate naman ni Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda, nararapat na magkaroon ng ganitong klase ng proyekto sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Meron tayong private sector at NGOs na part po ng sistema na every journey ng construction, ng bayad, every step of the way, nakita po ng private sector at ng NGOs at sila nagsasabi, totoo yan, okay yan, nagawa na ba yung tulay, di ba nagawa, ilang percent ang nagawa. So it's actually yung project at yung budget na monitor ng mga maraming tao. So there is what we call the open audit season.
So technically yung open audit season na yun, may time frame na pwede silang mag-validate. But the frequency of that, kahit araw-araw silang mag-validate as long as it's on the audit season. Hataw Balita ngayon. Ikinababahala ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na posibleng magamit ang peking mensahe bilang ebidensya laban sa mga opisyal ng pamahalaan. Ito'y kasunod ng maraming reklamo tungkol sa spoofing messages na tila ginagamit pa umanong transaksyon sa flood control scandals. Ang spoofing ay isang high-tech masquerade kung saan tinatamper ng mga attacker ang mga email message para magmukhang lehitimo ang sender nito. Ayon kay Cybercrime Investigation and Coordinating Center, Undersecretary Aboy Paraiso, nakatanggap ang ahensya ng maraming reklamo kaugnay ng spoofing sa messaging app na Signal. Kabilang sa mga nagreklamo ang mataas na opisyal ng pamahalaan, mga kongresista, heads ng iba't ibang ahensya at maging ang Office of the President. Over the weekend, nakatanggap po tayo at nakipag-coordinate po tayo kasi nakatanggap pa si ICC na maraming reklamo from high-level executives ho ng ating pamahalaan, even ho ang office ho ng ating presidente about the spoofing. Hataw Balita ngayon. Umabot sa mahigit 1,300% ang itinaas ng AI-generated child sexual abuse noong 2023 hanggang 2024 sa buong mundo. Ayon kay Council for the Welfare of Children Undersecretary Angelo Tapales, sobrang nakababahala ito. Dahil dito nagpaalala ang mga otoridad na mag-ingat sa paglalagay o pag-upload ng larawan o video sa artificial intelligence o AI platforms, lalo na ng mga kabataan. Nagagamit ang mga ito kapag iniligay sa internet o mga social media para abusuhin ang isang bata. Hinikayat din ng Department of Justice o DOJ ang publiko na kaagad ipagbigay alam sa kanila o sa mga otoridad kung may illegal na gawain tulad ng pagbebenta ng mga larawan ng mga bata online. It can be a benign picture posted by us parents and grabbed by not so well-meaning people and converted to lewd photographs or videos. May ganyang AI-generated na mga child sexual abuse materials. The other one is a totally fabricated original AI creation, not involving any particular child. So if in case they were able to groom a child to produce materials, ang isa-sextort nila dun sa bata is images of fellow minors. So yun na yung inaatake. And then another one is grooming via the in-game na mga Roblox, Minecraft, and Mobile Legends. So that is very dangerous and alarming. And that actually enables yung mga nabanggit nga kanina na AI-enabled image manipulation, deepfakes, and then that allows for faster circulation of exploitative content. Hataw Balita We're not ngayon. ready dito sa planong lumagda sa isang Memorandum of Agreement ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC kasama ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Bunsod ito ng mga lumalaganap na scams at cyber fraud sa bansa. Isa sa target ngayon ng CICC ang palakasin ang proteksyon ng mga consumer laban sa online fraud, lending app institutions at online banking scams. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, mas lalong magiging madiskarte ang mga scammer sa panahon ngayon. Pinag-aaralan na nila kung paano lukuhin ang publiko gamit ang tinatawag na social engineering scam. Kung dati, karaniwang SMS blaster lang ang gamit ng mga scammers, ngayon ay mas advanced na. Gumagamit na sila ng MC Catcher, isang teknolohiyang kayang makapasok sa cellphone signal kahit pa rehistrado ang SIM card. Ngayon, isang participation mo lang, sabi ng mga bangko, wala na kami kasalanan dyan. Pag-click mo lang yung link, kahit wala ka pang binigay na details, na-absuelto si bangko dyan. So, we're trying to come up with stifter rules. Dapat ang shift, consumer protection. Kasi para sa bangko rin pag yung mga taong yan, nawalan na ng tiwala sa mga banking institution, financial institutions natin, kawawa tayo lahat, kawawa lalo sila, mawawala sila ng kliyente. So, they have to, yung pang-ingatan yung tiwala ng mga kababayan natin by yung strengthening yung consumer protection nila.
tayo na nakakatanggap tayo ng mga unwanted messages dahil po doon sa mismong machine na yon. Dati po malaki pa po yan. Ngayon portable na lang. And the PNP ACG, marami na po tayong nahuhuli. As I can remember po, last year may nahuli tayong 2 na paikot-ikot dyan sa Mandaluyong and Makati. Ito po, meron silang maraming IMSI catchers na ginagamit. So yan po yung pinaka-main na goal nila. Yung maklik nyo po yung link. Hataw Balita ngayon. Nag-abiso ang Manila Electric Company o Meralco na tataas ang bayarin sa kuryente ngayong buwan ng Pebrero base sa computation ng power distributor. Nasa 22 centavos kada kilowatt-hour ang madaragdag sa monthly bill ng kanilang consumers. Nangangahulugan ito ng 45 pesos additional charge sa residential customers na may karaniwang konsumo na 200 kilowatt-hour. Dagdag na 67 pesos naman sa mga kumukonsumo ng 300 kilowatt-hour per month, 89 pesos na dagdag singil sa mayroong 400 kilowatt-hour monthly consumption at 111 pesos naman para sa kumukonsumo ng 500 kilowatt-hour kada buwan. Patuloy po kayong umantabay, magbabalik pa ang Hataw Balita ngayon. Alex, ano ko ang oras natin sa buong kapuluan, alas 5:21 na po ng umaga, Philippine Standard Time. Naririto pa rin po ang radio mobile booth sa MCGI Charity Center, General Luis, Quezon City. Sa ating mga kababayan ay naghahanda na yung iba pero marami na rin po ang nasa loob dito para abangan ang libreng medical mission. At sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon. Nadagdagan pa ang bilang ng mga pulis na inalis sa pwesto matapos ang nangyaring hazing na bahagi umano ng welcoming rights sa mga bagong pulis sa Regional Mobile Force Battalion 14B sa Lamitan City, Basilan noong February 6. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo, 77 pulis na ang naalis sa pwesto. Sa nasabing bilang, 22 na ang naka-restrictive custody. Kabilang ay isang police colonel, isang lieutenant colonel, isang major, 4 na captain, isang lieutenant, 5 captain at 9 na patrolman. Dagdag pa ni Tuanyo, sinampahan na rin ng kasong kriminal ang 12 pulis na may direktang kinalaman sa insidente. Ito ay isang isolated incident na sinasabi po ni Chief PNP na base po sa ating zero tolerance policy, papanagutin po natin administratively at criminally yung mga taong involved natin. Meaning, patatanggal po natin sa serbisyo yung mga administratively na makakasuhan at pakukulong po natin yung mga individual na kakasuhan natin under po sa Republic Act 11053. Hataw Balita ngayon. Pinamamadali na ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon ang pagtatayo ng temporary Panulirian Bridge sa Iligan City matapos itong masira dahil sa pananalasa ng bagyong Basyang. Matapos ang pananalasa ng bagyong Basyang noong nakaraang linggo, inagos ng malakas na ragasaan ng tubig ang Panul-Iran Steel Bridge sa Barangay Abuno, Iligan City, Lanao del Norte. Ito ang nagsisilbing bypass road mula Iligan City patungong Marawi City. Dahil sa pagkasira nito, ang dating 20 minutong travel time ay umaabot na sa 1 hour and 30 minutes. Dahil din doon sa bridge na na-wash out, tinamahan din ng bridge yung flood control natin dito. So, sinira din niya. So, dalawa yung kailangan gawin natin dito sa Barangay Abuno. No, na kailangan nating immediately magtayo ng temporary steel bridge ulit habang magpopondo tayo ng permanent bridge sa 2027. Hataw Balita ngayon.
At para naman po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Marie Peñaranda mula naman sa Temple, Texas, USA. Yes, good morning amigo, good morning Annie at sa ating mga kasambahay. Naantalang makaalis sa mga Canadians sa bansang Cuba, bunsod ng flight suspensions na inanunsyo ng Air Canada. Mula sa Toronto, Canada, may humahataw na balita si Oralyn Quijano live. Hoy, very white pa rin dyan. Oralyn, kumusta na dyan? At bakit ba sinuspindi ang mga flights mula Cuba patungo dyan sa Canada? Good afternoon, Marie. Pansamantalang itinigil ng Air Canada ang mga flights nito pabalik ng Canada dahil sa kakulangan sa aviation fuel supply sa Cuba. Kinumpirma ng Cuban officials na simula ngayong araw, walang jet fuel sa mga airport sa bansa. Kabilang sa mga airlines na apektado sa suspension ng flights o ticket sales sa Cuba ay ang Air Canada, Air Transat, Sunwing at WestJet. Sa kasalukuyan, nasa proseso ng pag-aayos ng mga repatriation flight ang ilang flight operators upang maibalik ang mga pasahero nito sa Canada na nakatakdang isagawa sa mga darating na araw. Inabisuhan ng mga Canadian passengers na direktang makipag-ugnayan sa airline company ng kanilang flights para sa mga karagdagang detalye. Balik sa'yo, Marie. Oo, Oralyn, mahirap yung ganyan, lalo na syempre, nagmamadali kang bumalik, expected mo na on time ang iyong flight, lalo na doon sa mga nagtatrabaho o mga pumapasok pa sa eskwelahan. Pero ilang mga Canadians ba ang kasama sa mga na-stranded sa Cuba? Oo, Marie, ayon kay Theda Eith, ang tagapagsalita ng Global Affairs Canada o GAC, approximately 7,204 Canadians ang rehistradong nasa Cuba sa ngayon. Anya pa na binabantayan ng ahensya ang kapakanan ng mga Canadian at ang sitwasyon sa Cuba na mahirap umanong matansya ngayon, Marie, at maaari itong lumala pa, kaya't pinapayuhan ng mga Canadians na maghanda sakaling kailangan nilang mag-iba ng kanilang mga travel plans. Marie? Ayan, at least merong mga ginagawa ang Canadian government. At salamat, Oralyn Quijano, mula sa Toronto, Canada. Hataw Balita ngayon. Nagkaroon ng bahid kontrobersya ang Milan Cortina Winter Olympics, partikular sa mga atleta ng Estados Unidos. Ito'y matapos na maharap ang mga ito sa mga tanong hinggil sa immigration policies ng Trump administration. Ito ang humahataw na balita ni Kath Carriedo. Sa mga unang araw ng Milan Cortina Winter Olympic Games, hinarap ng mga American athletes sa mga tanong tungkol sa immigration policies ni President Donald Trump at kung komportable pa ba silang katawanin ng isang bansa na nahaharap sa pambabatikos ng ibang mga bansa. Ayon kay American freestyle skier Hunter Hess, hindi nangangahulugan na kinakatawan niya ang US ay sang-ayon na rin siya sa lahat ng mga nangyayari sa kanilang bansa. Agad namang pinuna ni President Donald Trump ang naturang pahayag ng atleta at tinawag niya itong loser na hindi na siya dapat aniya na sumali pa sa Olympic team ng bansa. Hiniling din ng ibang kritiko na alisin na si Hess sa team ng US. Ipinagtanggol naman ng ibang atleta si Hess gaya ni two-time Olympic gold medalist Chloe Kim na nanawagan ng pagkakaisa. Habang sinabi ng isang silver medalist skier na si Eileen Gu na personal niyang nakausap si Hess at naiintindihan niya ang pressure sa mga atleta kapag nasabay ang politika sa kompetisyon. Inamin din ng ibang atleta na nahihirapan silang magbalanse ng personal na pananaw sa pagrepresenta nila sa bansa. Para sa iba, nananatiling isang powerful space pa rin ang sports para sa pag-uusap at paghilom at umaasang makapagbubuklod pa rin ng kompetisyon ang mga tao sa kabila ng kanilang makakasalungat na pananaw. Para sa iba, nananatiling isang powerful space pa rin ang sports para sa pag-uusap at paghilom at umaasang mapagbubuklod pa rin ng kompetisyon ang mga tao sa kabila ng kanilang makakasalungat na pananaw. Kath Carriedo, humahataw sa balita ngayon.
nakatanggap ng passport at NBI clearance application ang Philippine Embassy sa Spain sa linggo, February 22. Samantala, magsasagawa naman ng Saturday Consular Service ang MWO at OWA, Toronto sa February 28. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Pansamantalang magsasara ang Social Security System or SSS sa Singapore sa February 16 hanggang 18. Muli magbubukas ang kanilang tanggapan sa February 19. Maaari mang mag-email sa Singapore at sss.gov.ph o di kaya mag-send ng message via WhatsApp sa 6596395453 kung may SSS-related inquiries. Magbubukas naman ng Philippine Embassy sa Spain sa araw ng linggo, February 22, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon para sa passport at NBI clearance applications. Tanging ang may mga appointment lamang ang mabibigyan ng serbisyo. Kaya't mag-book na sa link na matatagpuan sa official Facebook page ng Embahada sa facebook.com/PH in Spain. Samantala, magsasagawa naman ng Saturday Consular Services ang MWO at OWA Toronto. Gaganapin ito sa February 28 mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon sa 30 Murray Street sa Ottawa. Ilan sa mga serbisyo ipagkakaloob sa ating mga kababayan ay ang verification of employment contracts, OWA membership enrollment at renewal at iba pang programa ng MWO at OWA. Sa mga interesadong mag-avail ng kanilang mga services, mag-register lamang sa pamamagitan ng pag-scan sa QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng MWO Toronto sa facebook.com/MWO Toronto. Lynn Perez, sumahataw sa Balita Ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula po rito sa Temple, Texas, USA, ako si Marie Peñaranda. Magandang araw po. Maraming salamat, Marie, at patuloy po kayong mantabay. Magbabalik pa ang Hataw Balita Ngayon. Sa magpapatuloy ng Hataw Balita Ngayon. Kasabay ng patuloy po na tensyon sa West Philippine Sea, patuloy ring ginigit ng Armed Forces of the Philippines ang soberenya at karapatan ng bansa sa ating karagatang nasasakupan. Para po sa pinakabagong update at paglilinaw sa sitwasyon, makakasama natin ngayong umaga si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, AFP spokesperson para sa West Philippine Sea. Magandang umaga po sa inyo, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Yes, good morning, Ani. Magandang umaga sa mga taga-subaybay mo rin. Thank you very much for joining us this morning. First question ko po, Rear Admiral Trinidad. Lately po, nagkaroon ng usapin sa Senado tungkol sa West Philippine Sea. Can you update us? What is the impact of this doon sa behavior and the moral ng ating mga sundalo dyan sa West Philippine Sea? Alam mo, Ann, una sa lahat, ganito mga political discourse, we distance ourselves sa mga ganitong usapin. Sapagkat una sa lahat, alam naman natin kung ano yung ating mandato, ano yung ating dapat gampanan, at yung mga political discourses minsan ay hindi accurate. Alam ng ating mga kasundaluhan sa West Philippine Sea na yung kung sa totoong usapan lamang, maliwanag naman yung ating mandato. Ano ang hangganan ng ating EEZ? Gaano kalayo mula sa baselines? Alam din natin kasundaluhan na yung Pag-asa and 3 other features ay labas sa ating EEZ. But they are still part of our territory sapagkat ang tawag natin doon ay they are treated as a regime of islands. Kasama sila sa West Philippine Sea. Sapagkat nakabanggit naman yan sa ating batas, sa ating pati sa UNCLOS, kung ano ang nasasakop ng ating EEZ mula sa baselines. So walang impact sa atin to. Actually, natatawa nga lang naman kami. Sapagkat alam natin ano yung katotohanan. Minsan pag binabanggit yung mga ganitong usapin, hindi masyadong maliwanag sa taong bayan. Pwede naman natin liwanagin kung ano talaga ang issue at hand. So walang impact nito sa ating kasundaluhan. Maraming salamat for answering that first question po, Rear Admiral Vincent Trinidad. Para magkaroon ng deeper understanding ang ating mga kababayan, please help us educate. Ano nga ba ang matatagpuan natin sa West Philippine Sea? And you made mention also about the Pag-asa Island, Kalayaan Island Group. Ano po ang matatagpuan natin dito?
May mga residente po ba na nakatira dito? Again, please help educate the people na nanonood at nakikinig right now. Thank you po. Yes, Ann, ganito yan. Yung ating mga features sa West Philippine Sea, una sa lahat, ang West Philippine Sea, ito yung ating maritime zones kung tawagin sa western part ng ating bansa. Anong ibig sabihin ng maritime zones? Nasasaad yan sa ating mga batas like the maritime domain, yung binabanggit yan sa ating archipelagic domain, maritime domains, We have the territorial sea, which are 12 nautical miles, which is 12 nautical miles mula sa ating baselines. We have the contiguous zone at 24 miles, and we have the EEZ up to 200 nautical miles mula sa baselines. Yung baselines, ito yung mga straight lines from the outermost points of the archipelago. Na pinagdugtong-dugtong mo itong mga outermost points, yun ang ating baseline. Magmula doon, susuka tayo ng 12, 24, 200 nautical miles. Sa ibang areas na may extended continental shelf, umaabot ng 300 o 350 nautical miles yan. When we say exclusive economic zone, tayo ang may privilege, tayo ang may karapatan, tayo ang may right na umani ng yamang dagat. Beyond the 200 nautical miles exclusive economic zone, andun yung 4 na features natin, 5. Kota, Likas, Panata, Parola, Pag-asa. Ito ay lampas sa 200 nautical miles, but they are treated as a regime of islands. Bagamat islands ang tawag natin doon, scientifically, legally, they are only rocks because they could not sustain life on their own. Kasama doon ang Pag-asa. Being rocks, they generate a 12 nautical mile territorial sea na lampas sa ating WPS. Yung pinaka-issue dito sa usapin na sa political discourse is hindi raw ito kasama sa WPS sapagkat lampas sa ating 200 nautical miles exclusive economic zone. Ito ay kasama sapagkat nasasaad yan sa ating batas na ang WPS includes yung maritime domain natin outside the 200 nautical miles that we occupy na sa atin yon. So we will not give that up. Maliwanag yan sa ating mandato, sa ating constitution, and then AFP knows about this. Ito ang ating pinaglalaban, ito ang ating binabantayan. We will not give this up. Handa po tayo na protektahan ito. Natatawa lamang tayo sa ganyang political discourse sapagkat hindi masyadong maliwanag. Pwede pang mas maliwanag na paraan ang i-explain natin sa ating mga taong bayan. Okay. Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, thank you very much doon sa pinapaliwanag nyo. Now, it looks like po na yung mga sundalo natin ay kulang pa. We heard before na you have plans, may plano na para lumawak po, madagdagan yung puwersa, ay kailangan mag-recruit ng CAFGO. Can you give us update on this para ma-increase yung maritime patrol natin dyan sa West Philippine Sea? Yes, alam mo itong Pag-asa na ito, Pag-asa is the main island, the main feature that we occupy. Meron itong mga 400 na tao. Dati in 1990s nung ako'y napunta dyan, ay pinapatolyahan natin dati yan, hindi ganun kadami ang tao at ang mga facilities ay hindi pa ganun kaganda. Ngayon may internet na doon, may kuryente, may mga generators, may inland marina na tayo diyan, pwede nang dumaong yung mga barko at tumagal ng magstay na mas matagal kahit na medyo masama yung panahon kasi may inland marina na. So it is a thriving community established by PD 1596, yung tinatawag natin Municipality of Kalayaan. So ito ay isang local government unit natin. Ito ay binabudgetan ng Senado at ng Kongreso. So all government agencies are there. Almost all. Meron tayong Department of Health, meron tayong DILG, meron tayong DSWD, Education, lahat nandun. May Department of Defense din tayo doon, yung AFP nga. Yung pagpapatrol na dyan, mas mapapalawak natin kung meron tayong tinatawag na maritime militia. And we have that already. Kumbaga yung CAFGO sa dagat. Meron tayo yan under Western Command and Northern Luzon Command. Ito ay mga enablers natin, mga nagpapadami, nagpapalakas sa ating pwersa
para masakupan natin ang mas malawak na lugar. And ito ay kasama dito yung mga fisher folks, yung pag-monitor natin, we use all sources of information. Kasama doon yung ating mga fisher folks, yung mga maritime ships, merchant ships na may mga Filipinos na dumadaan. Sila ay kusang nagre-report, sir, nandito kami, ito yung barko namin, dumadaan kami dito, ito nakikita namin. So sa ganung paraan, maliban sa kakayanan ng AFP na ma-monitor ang karagatan, may mga enablers tayo. Kasama doon yung sinabi mo kanina, yung Maritime Militia o Maritime CAFGU, kasama dito yung ibang sources na mga kababayan natin. Sapagkat tayo naman, halos lahat ng merchant marine na barko, may Pilipino tayo doon. Sa ganung paraan, lumalawak yung ating coverage sa ating maritime domain. Okay. Thank you for that. Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Lately po, meron din tayong balita na mayroon allocation para sa modernization. We want to find out from you kung kasama rin po ba itong nasa West Philippine Sea at kung mayroon, ano yung mga pinaprioritize nyo right now? Diyan po. Yes, alam mo yung ating modernization, we look at the entire capability of the Philippine Navy, the Air Force, the Army, Joint Headquarters, ika nga yung buong AFP. So sa ganung approach, pag pinalakas mo ang Navy, napapalakas mo yung buong AFP. Pag pinalakas mo yung Air Force o yung Army on Joint Headquarters, napapalakas mo yung buong AFP. And sa kabuuang puwersa natin, mas makaproject tayo ng forces sa West Philippine Sea. Kaya ng pag dumating mga barko natin na bago, mas malawak ang coverage nila sapagkat bago ang kanyang mga sensors, mas matagal siya pwede pumalaot, mas malakas ang communication systems. Yung dating ginagawa ng ng 2-3 barko, minsan 4 o 5, pwedeng gawin na isang barko lamang sapagkat mas moderno ito. Ganun din sa Air Force, yung kanilang pang-monitor ng mga maritime air surveillance flights na aircraft, mas malakas na ang mga dumarating ngayon. Yung ating Joint Headquarters capability, communications, command and control, sa Pag-asa, nabagay ko kanina, mayroon na tayong internet doon, yung ating communications, rekta na makakatawag mula sa BRP Sierra Madre at sa 8 other features na in-occupy natin. So it bodes well for the armed forces at sa ating mga taong bayan na yung ating AFP ay may mas malakas na pwersa na ngayon, mas magandang kakayanan para makover natin ang West Philippine Sea. And this is a product of the modernization program over the years na nakocover natin ang mas malawak na lugar. We know through maritime domain awareness ano ang meron sa mga dating lugar na tawag natin ay ungoverned spaces. Ngayon, mas alam na natin kung ano ang mga meron andoon. Okay. At this point po, Rear Admiral Roy Vincent, ano yung gusto niyo pong reminders? Ano yung gusto niyong ipanawagan sa ating mga kababayan sa usapin po ng West Philippines? Yes, alam mo sa ating mga kababayan, una sa lahat, magandang umaga sa atin, nasaan man kayo sa ating buong kapuluan. Yung West Philippine Sea, hindi ito laban ng ngayong henerasyon lamang. Ito ay noong pa natin pinaglalaban, even today's generation, and this will impact the future. So ito ay laban ng bawat Pilipino. Hindi ito pinag-uusapan na militar lamang ang magbabantay nito. Sapagkat ang yaman dagat ay malaking na i-contribute sa ating ekonomiya, sa ating mga kababayan. Lalo yung mga coastal barangay sa Zambales mula norte hanggang sa Palawan, hanggang sa western part ng Mindanao. Ito ay humaharap sa West Philippine Sea. So maliwanag sa atin kung ano ang nasasakupan nito, yung ating tinatawag na exclusive economic zone, yung ating mga features na labas sa 200 nautical mile exclusive economic zone limit. Maliwanag yon. Meron tayong barangay doon, Barangay Municipality of Kalayaan. Ito ay nababudgetan, may mga 400 katao dito, may mga bata dyan, may eskwelahan dyan. Meron tayong karapatan kung bakit tayo nandoon at may karapatan tayo na protektahan. Hindi natin iiwanan yan. We will not waver. Ika nga sabi ng ating Commander-in-Chief, hindi natin lulubayan ang pagbantay natin dyan. We will do it diplomatically, we will do it militarily, we will do it informationally, utilizing all instruments of national power. Sapagkat maliwanag naman ang international na batas and even domestic law na nagsasaad na ang mga lugar na to ay atin, babantayan natin, ito ay
our seas, our rights, our future. Ating karagatan, ating karapatan, ating ipaglaban. Okay po. Sa panguna po ni Kuya Daniel Nason, kami po ay nananalangin sa Diyos na maprotektahan ang ating mga sundalo. Kasama na po kayo dyan na nagsisikap na pangalagaan, bantayan at depensahan ang ating teritoryo diyan sa West Philippine Sea. Again, maraming salamat po Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, AFP spokesperson for the West Philippine Sea. Walang anuman and more power sa programa ninyo. God bless po. Kabilang ang Bicol Region at ilang bahagi ng Quezon sa mga lugar na nakaranas ng pagbaha hanggang kahapon. Naitala sa ilang barangay sa Tagkawayan, Quezon ang pagtaas ng level ng tubig baha na dulot umano ng shear line. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, kabilang sa mga naapektuhang lugar ang Barangay Payapa, Barangay Munting Parang at ang Ilog sa Metro Poblasyon. Habang ang Catanduanes at Camarines Norte ay nakaranas pa rin ng mataas na tubig baha. Hataw Balita ngayon. Punsod naman ang tuloy-tuloy na pagulan sa Talisay City, Cebu. Tumaas ang level ng tubig sa Mananga River. Patuloy itong binabantayan ng lokal na pamahalaan ng lungsod. Gayun din ang Dumlog Biasong Bridge. Ayon sa Facebook post ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas, tuloy-tuloy ang kanilang monitoring sa sitwasyon habang nakaantabay naman ang City Disaster Risk Reduction and Management Office para sa agarang pagtugon sakaling magkaroon ng emergencies. Samantala, sa video na ibinahagi ni Rosel J.L. Abarias, makikita ang mga residente na naghahanap ng paraan na makatawid lamang sa baha, patunay ng patuloy na epekto ng masamang panahon sa ilang komunidad. Dahil sa malakas na ulan na idinulot ng shear line, naglabas ng abiso ang pamahalang panlalawigan ng Cebu ukol naman sa pagsuspinde ng face-to-face classes sa lahat ng antas ngayong Martes. Ang mga klase ay papalitan ng alternative delivery modes upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral at guro. Hataw Balita ngayon. Nilinaw ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX na wala pang nagaganap na pagsabog sa Bulkang Mayon sa kabila ng pag-ulan ng abo na naranasan sa ilang bahagi ng lalawigan ng Albay. Ayon sa ahensya, pagguho ng laba ang sanhi ng insidente habang patuloy namang nadaragdagan ng naitalang magma deposit sa bulkan. Si Ryan Salatandol humahataw. Kinumpirma ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS na hindi sumabog ang Bulkang Mayon. Ang naranasang makapal na abo na mula sa bulkan na nakaapekto sa bayan ng Kamalig at Ginubatan ay mula sa mga gumuhong lava na nagdulot ng pyroclastic density current o uson. Wala pong pagputok na nangyari. Yung pinanggalingan po nitong uson ay yung dulo ng lava, yung may natipak po na malaking bahagi nun. At nung nagpagulong-gulong yung pababa, ito yung nagdulot ng uson. Umabot sa 26 na barangay ang naapektuhan ng makapal na abo na bumalot sa mga kalsada at kabahayan sa Albay. Kaya nagpaalala ang PHIVOLCS sa publiko na mag-ingat sa panganib nito. Sa ngayon, nare-recommend namin yung ating mga kababayan na nakatira malapit sa bulkan na maghanda ng mga face masks kung kinakailangan. At kung hindi naman importante, manatili lamang sa loob ng mga bahay. Naitala rin ng ahensya ang pinakamalayong naabot na ng lava flow na nasa 3.8 km mula sa bunganga ng Bulkang Mayon papunta sa Miisi, Bunga at Basud Galis. Samantala, ang pyroclastic density current o PDC at ang mga rockfall ay umaabot na din sa 3 kilometers. Kaya patuloy ang babala ng ahensya sa pagpasok sa danger zone ng bulkan. Nakapagtala na ang PHIVOLCS ng humigit kumulang 22 million cubic meters ng magma deposits na ibinuga ng Bulkang Mayon.
Ryan Salatandol, humahataw sa balita ngayon. Isang 76.4 million pesos school building na may smart classrooms ang formal na itinurn over ng lokal na pamahalaan ng Cagayan de Oro City kahapon. Ayon sa local government unit, ang bagong pasilidad sa Buluan National High School ay para mahasa ang kakayahan ng mga mag-aaral at makasabay sa global standards of learnings. Ang 4 na palapag na gusali ay may 16 na classrooms na mayroong computer sets at multimedia devices na handa na para sa digital learning. Bago pa man na turnover ang building, may 48 classrooms lamang ang ginagamit ng BNHS para sa mahigit 4,300 na estudyante na naka-enroll ngayong school year. Ayon naman sa mga school administrators, kailangan pa ng 64 na karagdagang classrooms upang matugunan ang lumalaking populasyon ng mga mag-aaral. Hataw Balita ngayon. Sa panahong madalas itinatapon at nakakalimutan ang mga simpleng bagay, pinatutunayan sa Baguio City na kaya itong maging sining. Sa loob ng Baguio Museum Gallery, ang karaniwang karton ay nabigyan ng bagong buhay bilang mensahe, pag-asa at tinig ng pagkamalikhain. May humahataw na balita si Grace Doctolero. Sa unang tingin, karaniwang karton lang, madalas itinatapon at nakakalimutan. Pero sa loob ng Baguio Museum Gallery, ang mga kartong ito ay nabigyan ng bagong buhay bilang sining at bilang mensahe. Ito ang likhang karton, isang art exhibition na nagtatampok ng mga likhang sining na ginawa mula sa mga materyales na karaniwang hindi pinapansin. Sa opening at awarding ceremony, nagtipon ang mga artists, organizers at taga-suporta ng sining upang ipagdiwang ang pagkamalikhain. Patunay na kayang lumikha ng makabuluhang sining gamit ang pinakasimpleng materyales. Pinangunahan ng Delphix Philippines kasama ang Baguio Museum, Girl Scouts of the Philippines at ilang business establishments, layo ng proyekto na ipamulat na ang sining ay hindi lang para sa mamahaling gamit, kundi para sa lahat. Sa bawat likhang karton, makikita ang mga kwento ng mga kabataan, disiplina, pagmamalasakit sa kalikasan at pagmamahal sa bayan. Bawat piyesa may dalang emosyon at mensahe. Binigyang pugay din sa awarding ceremony ang mga natatanging likhang sining bilang pagkilala sa talento at malikhaing pag-iisip ng mga senior high school students mula sa iba't ibang paaralan sa lungsod ng Baguio. Hindi kailangan ng mamahaling gamit para makalikha ng makabuluhang sining. Sa likhang karton, husay sa sining ang tunay na yaman at mensahe para sa lahat. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon. Ayan, Ani, ano bang masasabi mo doon sa report ni Grace? Shoutout na tayo. Ay, talaga naman. Kita mo naman kung gaano ka-creative yung ating mga kababayang Pilipino. Congratulations po. Kahit karton lang yan, kita mo naman napakaganda. Maraming salamat. Saludo ako sa angking talino ng ating mga kababayang Pilipino. Ayan, yung pagiging malikhain nila. No? Sana tularan din ng iba at sa iba't ibang mga lugar. Ayan, bawas din sa basura pagka mga ganyan. At sa atin namang shout out. Ani. Andito si Jerickson Bunyag tsaka si Christian Lopez. At shout out na rin sa aking may bahay, si Glenda at sa aming unika iha sa Elisea at sa La Pastora family, kay Tita Nene at kay Marie Gabrido ng Santa Cruz, Laguna. Ani. Thank you very much, Amigo Sherwin. Of course, babatiin ko si social worker Joy Mariano. Maraming salamat po. At si Miss Raquel, Sis Raquel Ombalin. Maraming salamat. At syempre, batiin na rin natin si Leia Solis. Good morning po sa inyo. At syempre, si Jen, Miss Janet Talaw. Ayan. Mga OJT natin, kasama si Josa Ibanez, Jodren Soriano at Dan Angelo Nines. Si Marvin, kasama ko, si Alex Montesa, of course, si Paraon, kasama rin si Bernie. Diyan sa studio, nariyan po syempre si Technical Director, Rap Pilayo. Mga kasama natin sa IT, Rap din yun. Si Lauren, si Aryan,
si Berniel, magandang umaga po sa inyo. At of course, nariyan si Jen, si Belinda, si Rodrigo, ayan, si Igat, at syempre si Nars, ayan. Thank you very much. Prima, magandang umaga po sa inyo. Mayroon ka pa bang babatiin? Of course, si Adet, hindi natin kalilimutan. Si Joy Ibanez, magandang umaga. May isa-shout ka pa. Isa-shout out ko dito si Brad Amor at saka si Brad Money. Sa lahat po na naririto na mga kababayan natin na nakahanda na sila, mga doktor, mga doctor and mga medical staff, mga dentista, sa lahat po, mga marshal, UNTV Cup, Bet Gamboa yun. Sabi ni Adet, tama na. Wala ng oras. Sige. Thank you very much po. Maraming salamat. Of course, ang ating kasama si Carl, kasama si Aljan, si Races, and of course, sa inyo pong lahat, Ian. Thank you po. Alright, okay na. Shoutout po sa ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ganon din po sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo La Verdad 1350. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa awit 119, talatang 105. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, 11 sa buwan ng Pebrero 2026. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Si Lowell at saka si Joy. Ayan, Ronald. At saka sa nanay ni Joy, Mickey family. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV, Radyo La Verdad 1350, at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po si Annie Rento. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.